Magandang araw sa inyong lahat mga kaparmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Balak mo bang magdagdag ng inyong mga alaga at alagang madaling dumami at hindi mahirap pakainin? I mean, hindi mo kailangan bumili ng mahal na feeds para lang magpakain sa ating mga alaga. Ang pag-aalaga ng rabbit ay isa sa napakagandang pwede nating pasukin na ideal business or kahit pang personal natin na panggamit. Alam niyo ba mga kaparmers na ang rabbit ay mas healthier than chicken? Maganda itong alternative na source of protein. Ang kagandahan dito mga kafarmer, mas mababa ang kanyang kolesterol. Para sa ating mga kafarmers na gustong mag-alaga nito at pwede natin gawing pang negosyo or kahit pang personal natin na panggamit. Kasi ang pag-aalaga ng rabbit, mabilis lang itong dumami. At hindi mo kailangan ng malaking puhunan para makapag-start sa pag-aalaga ng rabbit. Sa halagang 3,000 pesos, pwede kang mag-business ng rabbitry. Okay? Mag-alaga at magbenta ka ng kuneho. Diyan na lang muna sa bahay nyo. Paano ka magsimula? Bumili ka ng isang pares na kuneho. Ang average na presyo nun, yung mababang breed, 1,000 pesos. Sa kulungan, average 1,300 pesos. Sa feeds na kakainin nila, kalahating kaban, pwede kang makabili ng worth 700 pesos. So that's 3,000. Pag nabili mo yung kuneho ng 2 months old, magantay ka ng 6 months, manganganak na siya. Ngayon, pag start na siyang manganak, pwede yan manganak ng 5 to 6 months sa isang taon. So ang average na anak ng isang kuneho, nasa 5 peraso. So kung 5 beses manganak at 5 pirasong anak, so that's 25. Kung ibebenta mo siya ng 300 per kuneho, nasa 7.5 yun. Manganganak lang yun ng manganganak. Siyempre, ilales mo na lang expenses mo hanggang lalaki. So ayun mga kaparmers, sabi ng isang expert na nag-aalaga ng kuneho o rabbit, kahit magsimula lang tayo sa 3,000 plus, pwede na yon. Ang kagandahan sa pag-aalaga ng rabbit, hindi lang feeds ang pwede natin ipakain dito. Kaya ito makasurvive sa pang-araw-araw na ipapakain natin ang mga damo sa ating mga paligid. Sa ibang bansa mga kaparmers, nakikita ko, ang rabbit talaga ang mga pinapakain ay damo. Bibihira lang ang nagpapakain ng commercial feeds. Pero kung mayroon tayong mga sobra-sobrang gulay, mayroon tayong budget pambili ng gulay at mga prutas, mas mainam yon mga kaparmers. Kasi alam niyo naman ang rabbit, mas kilala na kumakain ng carrots. Pero hindi lang carrots ang pwede nilang kainin. Kasi makikita nyo naman, iba't ibang damo at iba't ibang dahon ang pwede natin ipakain na nakukuha lang natin normal sa ating mga probinsya. Mangbigay tayo ng mga dahon na pwede natin ibigay sa ating mga alaga. Katulad ng inyo nakikita, ang Madre de Agua na pwede sa ating mga alagang manok ay pwede rin ito natin ibigay sa ating mga alagang rabbit. Hindi lang yun mga kaparmers, pati na rin ang mulberry, Madre de Cacao, at maging ang dahon ng kawayan ay kinakain yan ng rabbit. Sa totoo lang mga kaparmers, halos lahat ng kinakain ng kambing ay pwede natin ipakain sa ating mga alagang rabbit. Kaya walang rason para hindi tayo makapag-alaga at makapagdagdag ng ating alaga sa ating mga farm. Sa totoo lang mga kaparmers, kung bibigyan nyo sila ng mga dahon at commercial feeds, mas uunahin pa nilang kainin ang dahon mga kaparmers kaysa sa commercial feeds. Maging ang dahon ng saging, dahon ng kamuting kahoy ay kinakain din nila. Kaya kung ang papasukin mo talaga ay pang negosyo, pang meat production, hindi ka mahihirapan once na ikaw ay mawalan ng budget pambili ng commercial feeds. Dahil katulad ng aking mga sinasabi, kaya nilang makapag-survive sa iba't ibang mga damo na ating makukuha. Katulad na lang ng paragis at iba pang mga damo na pwede natin ipakain sa kambing, ay pwede rin yan ipakain sa ating mga alagang rabbit. At para sa ating mga kaparmers na magtatanong, magkano naman ang bintahan pag meat production ang pag-uusapan? Ang live weight nito mga kaparmers, ang kanyang presyohan ay naglalaro sa 150 hanggang 200 pesos. Pagdating naman sa kinatay na, malinis na, naglalaro sa 300 to 400 ang bawat kilo. Ang kagandahan dito mga kaparmers, hindi mo kailangan ng malawak na space. Kahit sa likod bahay lang natin ay pwede yun. At pagdating naman sa kulungan, wala akong problema. Dahil yung mga normal na screen ay pwede natin gawin box
para doon natin ilagay yung ating mga alaga. Napakabilis lang itong gawin mga ka-farmers. At katulad ng inyo nakikita, talagang pinasadya ang bubong, ang housing ng kanilang mga rabbit. Pero para sa atin na nagsisimula pa lamang, pwede tayong gumamit na mga makukuha natin sa ating probinsya na mga resources kung ano ang available. Ang importante lang naman, mayroon silang kulungan at mayroong bubong para hindi sila maulanan. At isa pa sa kagandahan sa pag-aalaga ng rabbit ay mayroon na tayong mga market at mga restaurant na pwedeng bumili sa karne ng rabbit. Dahil mayroon na mga restaurant na nagserve ng rabbit recipe. Isa na dito ang pinakamasarap na loto pagdating sa lechon rabbit. At meron pa nga ako nakita mga ka-farmers doon sa Baguio. Ang ginagawa nila, meron silang tocino rabbit. Natikman ko yon, ang sarap yon mga ka-farmers. At alam niyo ba mga ka-farmers, ang rabbit ay isa sa pinakamalibog na hayop. Kaya napakabilis nilang dumami. At para naman sa mga magtatanong, ilang years ba ang pwedeng itagal sa ating mga alagang rabbit? Napakaganda mag-alaga ng mga rabbit dahil napakahaba ng kanilang lifespan. Umaabot ng 12 years ang buhay ng isang rabbit. Alam niyo ba na kayang iikot ng rabbit ang kanilang tenga ng 270 degrees kaya napakatalas ng kanilang pandinig. Dahil dito, kaya nila i-pinpoint kung saan galing ang tunog. Ngunit ang kanilang tenga hindi lamang nila ginagamit sa pandinig, ito rin ay ginagamit nila pang-regulate ng kanilang body temperature. Kitten ang tawag sa baby rabbit, buck naman pag ito'y lalaki, at doe pag ito'y babae. Para naman kinain, mapa-year of the rabbit man o hindi, patuloy daw siya sa pag-aalaga sa kanyang mga minamahal na kuneho. Pag nakikita ko yung mga rabbit ko na tatanggal yung mga stress, masaya ako pag nakikita ko sila, mas lalo pag nanganganak yung mga rabbit ko. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo. So yun mga ka-farmers, sabi nga ni Kuya Kim, sagot nyo kayo. So yun mga ka-farmers, ang isang kuneho ay kayang tumagal ng 12 years. Matagal-tagal din natin magagamit para magparami sa ating mga alagang kuneho. Kaya hindi talaga tayo malulugi. Kaya para sa ating mga ka-farmers, kung mayroon na kayong farm, mayroon na kayong mga alaga, at kung ikaw ay gusto pa lang magsimula sa farming business, mas mainam na mayroon tayong alaga na rabbit. Mas masarap sa pakiramdam at magandang tingnan pag marami tayong makikitang alaga sa ating farm. Kaya palagi kong sinasabi sa inyo, magdagdag tayo ng mga alaga sa ating farm. Kasi kung nadadagdagan natin yung ating mga alaga, mas madadagdagan din ang ating kita. Para sa inyo mga ka-farmers, okay ba ang pag-aalaga ng rabbit? Paki-comment naman sa ating comment section. At para sa ating mga ka-farmers na bago pa lang napadaan sa ating YouTube channel, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Marami pa tayong ibabahagi, i-share about sa farming idea. At kung meron kayong gustong talakayin natin, maaari nyong i-share, ibahagi sa ating comment section. So hanggang dito na lang mga ka-farmers, magandang araw sa inyong lahat, mabuhay po kayo, God bless po sa atin lahat at sa ating mga minamahal sa buhay.